news mga kaibigan, dumarami na ang kalyansa ng Pilipinas kontra sa China, lalong higit sa pagpoprotekta ng ating mga teritoryo, lalong higit sa West Philippine Sea. Ang Australia at Canada ay lumalapit sa Pilipinas upang tulungan tayo sa ating teritoryo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng strategic partnership ng Australia at Canada sa Pilipinas? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ayon pa sa Rappler, ito ay isang damdaming matunog, isang pakiramdam ng kahalagahan na hindi natin nararanasan sa mga nagdaang taon. Marahil ay napansin natin ang sunod-sunod na mataas na pagbisita ng mga dayuhan ng mga opisyal sa Manila at ang positibong retorika tungkol sa pagtamo ng renaissance sa diplomasya at pag-angat sa mga bagong antas at pagtaas ng ugnayan na tila baga dumadaan sa hangin. Hindi sa lahat, ang ating heograpiya ang naglalagay sa atin sa mapa ng mga bansang may parehong pananaw. Malapit ang Pilipinas sa Taiwan, kung saan ang mga hilagang isla ng Batanes ay tila kahit isang tibok lang ang layo. Napaka-importante ang katotohanan na ang mga karagatan ng ating bansa ay bahagi ng maingay na South China Sea. Sa dalawang front na ito, mas naging mapang-ahas ang China. Sinabi pa ni President Xi Jinping na ang pambansang pagkakaisa ay isa sa mga prioridad na binibigyan diin ang pangangailangan na labanan ng pwersa na pro-independence sa Taiwan. Sa paglusob ng Russia sa Ukraine, ang tanong ay gagawin rin kaya ito ng China sa Taiwan? Sa kanlurang dagat ng Pilipinas, mas bumibilis ang pang-api ng China sa Philippine Coast Guard at Navy run ng mga barko, lalo na sa mga misyon para sa pangangailangan ng tropa sa Ayungin Shoal. Bukod sa ating heograpiya, ang isang dahilan ay ang pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kooperasyon na pangseguridad sa Estados Unidos at ng mga tradisyonal na kaibigan tulad ng Japan at Australia. Sa kawalan ng katiyakan sa ating geopolitics na kapaligiran, natagpuan nila ang Pilipinas bilang isang di matitinag na kaalyado sa ilalim ng isang leader na nagtuon ng pansin sa kanluran. Mula kay Albanese patungo kay Kishida, tinitingnan natin kung sino-sino ang mga dumadating sa Manila. Si Prime Minister Anthony Albanese ang unang Australian leader sa loob ng 20 years na bumisita sa Pilipinas. Ang pagbisita ng President ng European Commission na si Ursula von der Leyen ang unang pagbisita ng Pangulo ng EC sa halos 60 years na taon ng ugnayang diplomatiko. Ito'y isang kakaiba na pangyayari sa ating bansa, lalong higit sa panahon ng ating bagong Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Asahan na mula sa ating kaalyadong United States may ilang pagdalaw kasama ng Vice President na si Kamala Harris, State Secretary Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin. Sa kabilang banda, ang Japan ay nanatiling matatag dahil siya ang pangunahing tagabigay ng opisyal na development na assistant sa ating bansa. Si Prime Minister Fumio Kishida ang pangalawang pinakabagong pinuno ng pamahalaan na dumalaw sa ating baybayin bago si Timor-Leste President Jose Ramos Horta at unang Hapones na nagbigay ng talumpati sa joint session ng Congress. Sa nakaraan, ito ay binigay sa dalawang Pangulo ng United States na sina George W. Bush noong 2003 at Dwight Eisenhower noong 1960. Sa huli, ang apo ng unang strategic partner ng Pilipinas, ang pinakamataas na antas ng ugnayan sa diplomatika na binuo ng dalawang bansa noong 2011. Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang strategic partner? Bagaman kumpletong partner ang partnership na ito, ang pag-angat ng bilateral relations sa isang strategic level ay nagbibigay ng prioritization sa security cooperation. Ayon din ito kay Julio Amador III ng think tank sa Fax Asia. Inaasahan ng Maynila ang mas malapitang kooperasyon lalo na sa mga usapin ng militar at maritime. Bago dumating si Albanese, may mababang profile na ugnayan tayo sa Australia. Inilarawan ng ilang komentador ang ugnayang Canberra sa Manila na tinatawag na kulang at hindi sapat ang halaga. Ngunit nadagdagan ng Australia ang kanyang kahalagahan sa Manila sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagbisita
ng 4 na kanyang mga ministro na pinagsamahan ng pagbisita ng Prime Minister noong Setyembre, kung saan itinaas niya at ni President Marcos ang bilateral ties patungo sa isang strategic partnership. Ang Australia ngayon ay ang ikatlong strategic partner ng Pilipinas kasama ang Japan sa Vietnam. Sa isang panayam, tinanong si Australian Ambassador He Kyung-yu kung ano ang maaari nating asahan mula sa pagtaas ng ugnayan na ito. Ika pa niya, mas marami sa lahat ang kanyang sagot kasama ang mas malaking kooperasyon pang maritime sa Philippine Coast Guard at iba pa. Ang Pilipinas at Australia ay parehong mga bansang maritime at kasama sa mga top 10 na bansa na may pinakamahabang baybayin sa buong mundo. Maaring magkuha ang Pilipinas ng aral mula sa Australia sa pagpapabuti ng kamalayan sa maritime at pangangasiwa sa coral resources. At tulad ng Australia at Pilipinas, isang bansang maritime rin ang Canada na ito ay may pinakamahabang baybayin din sa buong mundo. At kung ating mapapansin, ang mga barko mula sa Royal Canadian Navy ay bumisita sa Pilipinas ng ilang beses sa nakaraang mga buwan na nagtapo sa isang pagsasabay-sabay sa West Philippine Sea noong Setyembre. Binigyan ng Canada ang Pilipinas ng libreng access sa kanilang Dark Vessel Detection Program, isang space-based na sistema ng pagmamanman at surveillance. Ibig sabihin nito, mas maaring bantayan ng Pilipinas ang kanyang mga karagatan ng mas epektibo laban sa mga iligal na pangisda at sa mga sasakyang nagtatanggal ng kanilang automatic identification system at pumapasok ng iligal sa ating mga karagatan. Sa lupa, pinalawak ng Canada ang kanyang presensya sa Maynila, kung saan naging ika-4 ito na pinakamalaking diplomatic mission ng Canada sa buong mundo. Kasama na dito ang unang resident defense attach at bagong tauhan upang pamahalaan ang lumalaking tulong sa bilateral at bilateral cooperations, na kung ating mapapansin, ang malalaking mga bansa, mga first world country, ay sunod-sunod ang kanilang pagkikipag-alyansa sa Pilipinas, na ito ang isa sa pinakamalaki na ugnayan ng ating bansa sa malalakas na bansa sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi tayo mangangamba sa anumang threat na pwedeng ilaan ng China, sapagkat tayo ay backup ng sobrang lalakas na mga bansa. At kung tatanungin niyo ako kung may laban ba ang Pilipinas sa China kung magkakaroon ng digmaan sa South China Sea, ang sagot ko dito ay napakalakas ng Pilipinas kontra sa China. Ngunit dinadalangin natin na wag sanang magpatuloy ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, dahil mas mainam pa rin na magkaroon ng kapayapaan kaysa sa digmaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.